Hello, magandang araw mga guys. Welcome back sa ating channel. Ako nga pala si Paring Bart. Isa akong licensed civil engineer na dito nakabase sa Pilipinas. Usapan natin ngayon mga guys kung paano magkaroon ng bahay na less hassle. Hindi ka nag-iisip. Kasi marami sa atin ngayon talaga. Hindi lang ako, hindi lang siya, hindi lang ikaw. Kundi halos lahat nangangarap nito. Maraming iba dyan may mga lote pero hindi makapag-desisyon. Maraming iba naman napipilitan lang kumuha ng hulugan. Mayroong iba gustong bumili ng bahay. Ang problema kasi pag bumili ka ng bahay, imbis na ang kailangan mong laki ay katamtaman lang, pero ang binibenta sobrang laki, sobrang mahal, kaya out of budget na naman. So, mas pabor yung mga mayayaman ngayon kasi ang mga mayayaman kahit saan, kahit magkano, kahit gaano kalaki, kaya nila itong bilhin. At yung mga mayayaman ngayon, alam mo naman, bumibili ng mga malalawak na lupain. Pero kagaya natin ng mga ordinaryong tao lang, yun ang problema sa atin. Ano ba talaga kalaki na lote para magkaroon ka ng bahay? Yun ang ilan sa mga tanong dyan. At kung magkano ang magagastos, lalo na sa panahon na ito. Guys, kung marami nagtatanong, yung 100 square meters ba? Sapat na ba yan? At medyo okay na ba yan sa isang pamilya na mayroong 5 miyembro? 5 miyembro sa isang pamilya. Para hindi kayo mag-iisip guys, kung mayroon ka ngayong 100 square meters, mayroon nga akong nagawang design 32 square meters na. Akalain mo sobrang eleganting bahay na nilhan mo. Pero kung mayroon kang 100 square meters, ito ay napakaganda na. Single detached, hindi ka nahihirapan. Kaysa naman yung iba dyan, kumuha ka ng hulugan o sa pag-ibig. Hindi naman sa pag-ibig, dubli-dubli na ang patong dyan. Kasi siyempre may patong na yan. Tapos, kung titingnan mo yung pag sumali ka sa mga tripping o sa mga schedule para i-check yung site, marami ka kasing i-consider dyan kung ikaw ay kumuha ng mga pabahay. Unang-una yung lugar, kung hindi ba ito bahain. So marami kang kinukonsider. Ngayon, kung sa bahay pa lang pag-iisipan natin, pag i-check mo yung bahay, pag akyat mo pa lang sa hagdan, makikita mo na parang nagbabibrate ito. Makikita mo kasi mga halos pabahay. Hindi naman siguro lahat, pero tinitipid sa materialis. Napakamahal pa, tipid pa sa materialis. Tapos pag nililingon mo ang buong kanto sa pabahay na yun, makikita mo talaga na hindi maganda. Lang, kaysa naman wala ka talaga, kung yun na lang ang pinaka last option mo. Yung iba kasi ayaw na nila mag-isip sa magiging activities pag ikaw nagpagawa. Kaya mas mabuti na lang yung huhulugan mo lang as long as napoproduce mo naman yung mga requirements. So kung mayroon kang, balik tayo sa 100 square meters, ang maganda dyan is 60% lang doon sa 100 square meters ang magiging floor area mo. Kasi yung 40% nito magsiselbi siyang yung loan mo. So mayroon pa kasi tayong iniintinding offset distance, tsaka puprovide pa tayo ng garage. So para magiging sulit talaga yung 100 square meters mo. So mas maganda kung 60 square meters lang floor area, tapos gusto mo gawing 2-story na lang. So sulit na sulit. Yung maganda ang finish na kailangan mo. Ang per area ngayon, i-multiply lang mo lang yan ng 25,000. Napakaganda ng finish ng bahay mo. So, kung mayroon kang 60 square meters, i-multiply mo ito ng 25,000.
So kung bungalow ka, mayroon kang 1.5 million. Ngayon, kung 2-story mo naman, times 2 mo lang ito. So, mayroon kang 120 square meters, 3 million. Pero kung bumili ka ngayon ng house and lot, hindi ka makakabili ng 3 million ngayon. Malamang nasa mga 8 million na yan pataas pag ganyan na bahay. So, advice ko lang, mas maganda yung kumuha kayo ng ng professional engineer na pwedeng makatulong sa inyo sa mga napakaraming mga katanungan ninyo pagdating sa paggawa ng bahay. Ano ang mga kailangan, ano ang pinakaunang gagawin, at makakatulong sa inyo pag kayo'y kumuha ng mga manggagawa. Pag sinabi yung magkano naman ang hihingiin ng isang engineer pag kumuha kayo, napapag-uusapan yan mga guys. So mag-uusap na lang kayo sa engineer na kukunin ninyo. Usually, humihingi sila ng pag kumuha ka ng architect or mismong diretso na civil engineer. Depende. So, kung mayroon kang 3 million, kukunin lang yung 10% dyan. So, yun na yung sa mga engineer. So, sila nang bahala doon sa architectural, electrical, sa plumbing, labas na lahat doon. Yun na yung 10%. Madidesign pa ng maayos yung bahay ninyo. Kasi marami nang i-consider dyan sa 3 million na yan. Maganda ng finish, maganda ang walls, standard talaga. Ang mga architect or civil engineer pag nag-design, based on building code yan. Yung iba kasi, pag pinapagawa mo lang sa kung sino-sino dyan, lalo na pag sinabi mong bungalow lang to, di na kailangan ng engineer to, mahal kasi. Mahal, pero baka mas lalo kang mapapamahal kung ipapagawa mo to sa ibang mga hindi masyadong kasi may i-consider ka dyan. Kailangan sa bahay mga guys, lalo na yung sa insulation, importante yan. Alam ko marami sa mga bahay dito sa Pilipinas na hindi naka-insulate. Walang proper ventilation, walang proper insulation, tapos ang mga dingding napakanipis. Pag bumaba ka sa hagdan, umuuga ang yung hagdan, so hindi siya, wala sa standard. Pero kung ipapadesign mo ito sa mga engineer, binabase yan sa standard, hindi ka makakaranas ng hagdan na umuuga. At sa umpisa lang, masasabi mong nagagastusan ka. Kasi pag ang engineer na mag-design, lahat ng mga walls dyan insulated yan, ceiling, bubong, patiyak na yung mga walls, ito'y soundproof, naka-soundproof yan. Alam mo, ito, buti na banggit ko sa inyo yung sa insulation. Ito'y, sa totoo lang, pag ang bahay nyo insulated, nakakatipid kayo guys. So ang tanong niyo, paano naman kami makakatipid niyan? Magastos nga eh. Sa totoo lang, kung ang bahay nyo hindi insulated, ang init nito. Sobrang mainit. Kasi alam mo naman ang climate natin sa Pilipinas, dalawa, mayroong tag-init at mayroong taglamig. So pag pumasok na yung tag-init, grabe ang init niyan. So kung mag-i-aircon ka, hindi kaya ng aircon sa sobrang init ng kwarto nyo dahil hindi ito naka-insulate. Pero pag ito ay naka-insulate, na mamaya-maya lang ipapaliwanag ko sa inyo kung paano itong insulation, ano ang itsura ng mga materials na to at paano ito ikakabit, alin ba ang i-insulate natin. Alam ko marami sa inyo first time pang makakarinig nito. Effective kung ang inyong bahay naka-insulate guys, naka-insulate sa bubong dahil mainit ang bubong natin, naka-expose ito sa araw. So ano ba ang bubong? Bakal yan. So pag na-expose yan sa init ng araw, parang yung bubong mo, isipin mo lang isang kaldero nagbabaga na kasalang doon sa kanin.
So pag yan ay uminit, automatic yung init niya ibabato dun sa ceiling. Pagbato dun sa ceiling, tatagos na yun doon sa kwarto at doon sa saang parte ng bahay niyo. Ganun yun. So kahit mag-i-aircon ka pa, wala. Pero kung ang bubong niyo naka-insulate, so kung naka-insulate ito, pag mainit ang yung bubong, hindi tatagos yung init doon sa loob. Kasi may nakasapin ito. Yun yung sinasabi kong insulation, yung nakasapin. So hindi siya babalik yung init, babalik siya sa surface doon sa environment kung saan siya galing. Hindi siya tatagos. Pangalawa, mas tatagal ang buhay ng ating mga trusses. Lalo na mismo yung yero, kung yero man yung bubong niyo o tiles. Nilatag mo na yung insulation bago pinatungan ng yero. Saka ngayon, binari na. Dito naman tayo sa kung paano ikakabit ang insulation ng ating mga walls. Ito ay importante para kung sakaling mayroon kang mga katabing mga kwarto, mayroon kang privacy. Hindi mo sila naririnig at hindi ka rin nila naririnig. Tapos mga guys, kung gaano ka-importante ang insulation ng wall is kahit mayroon kang mga bisita, halimbawa, May nagmawala sa labas. Kahit gaano kaingay yan, kagaya nito. Pakinggan niyo itong ingay nito. Hindi ka maiisturbo. Dyan hindi ko alam Iba ako eh. Araw-araw ganyan ang trabaho ko rito. Hindi, at least yung nasasanay ka, bumibilis lahat ng ano mo. Mas madalas yan ang ginagawa. insulation. So, i-observe na nila guys kung paano ginawa na tong mga to. So ito guys, tingnan niyo kung paano nila nilagyan ng insulation yung sa ceiling. Usapan natin yung insulation. 'Di ba napag-usapan natin kanina yung pag gumawa kayo ng bahay, dapat mayroon itong proper ventilation and proper insulation. Kailangan mag-partner itong dalawa. Hindi pwede yung insulation lang tapos wala ka namang proper ventilation. So kung makikita natin dito sa larawan natin, ito ay trusses. So kung mayroon kayong pinapagawang bahay na mayroong bubong na 2 agwas or 4 agwas, so mangyayaring mayroon kang ganitong klaseng, it's either steel truss or wooden truss. So yung sinasabi kong ventilation ay mayroon dito nakalagay na soffit vent. Ito yung manhole dito sa ating ceiling na may butas-butas. Magkabilaan yan pati dito. Tapos mayroon din tayong ridge vent. So para saan itong ridge vent at para saan itong soffit vent? So bago pa tayo magtuloy, nabanggit ko rin kanina ang insulation. So dito sa figure na ito, naka-insulate dito yung ceiling natin. So itong kulay dilaw, ito yung insulation. So kung ano ang purpose nito, ang hangin natin, lalo na yung mga cold air, pumapasok yan dito sa soffit vent. Yung malamig na hangin ay siya yung medyo mabigat compared sa hot air. So dito yan pumapasok kabilaan. So pagpasok niyan, magiging mainit na yan. Siyempre sa panahon ngayon, kung mainit ang yung environment, magkakaroon tayo ng transfer of heat. So iinit din yung sa loob. So itong hangin dito, iikot-ikot lang yan.
So kung mayroon kang ridge vent dito, may butas din yan kung saan doon i-exit yung hangin. So yung hot air dito, natural ang movement yan pataas. So dito yan mag-i-escape. So kung nangyari man na wala kang insulation dito, may tendency ng ang hangin, ang hot air natin papasok sa loob. So that's the time na ang init na ng kwarto natin. Grabe, ang init no! Ligo tayo! So dito ngayon, masasabi natin, involved na dito yung, kagaya ng sinabi ko kanina, yung gastos. Kakaroon ka ng malalaking bills. Kasi, habang pinapaandan mo yung aircon mo, kung ikaw ay naka-air condition sa kwarto mo, mahirap itong palamigin dahil constant namang nagbibigay ng init. Yung environment mo, yung ceiling, nagbibigay ng init, pinapalamig mo nga yung kwarto mo. Yung ceiling naman, pinapainit yung kwarto mo. So, ang hirap siyang palamigin. Kaya nga yung kuryente mo, gastos. Tingnan mo yung kuryente kung gaano kalakas. So kaya nga kung may insulation kang nilagay dyan, so balik tayo, pagpasok ng malamig na hangin dito, so iinit yan dahil siyempre sa figure na ito hindi naka-insulate yung bubong, itong bubong na to. So kung ito man ay yero or whatever, tiles man yan, sabihin natin yero, so mainit din yan, nag-aano din yan ng init, nagbibigay din yan ng init papunta sa loob. So kung mayroon kang insulation dito, hindi makakapasok yung init na hangin sa loob. Hindi siya makakapasok, sa halip maghahanap siya ng malulusutan kung saan kung mayroon kang ng ridge vent, doon siya i-escape. Hindi siya, kahit anong pupumilit na pumasok dito, kasi mayroong ano yan may barrier yan itong insulation natin. So ang tendency, kung hindi siya makakapasok, nanatiling malamig ang kwarto mo or nasa Saan? Sa likod. normal temperature lang. So that's the time na kung sakaling mang mag-aircon ka sa kwarto mo, ang bilis nitong palamigin. Hindi ka gaanong gagastos ng kuryente. Magkakaroon ka ng mga low bills pag mayroon kang proper insulation and ventilation sa house. So dito talaga nagmumula ang init sa ceiling sa mga bahay-bahay natin. Diyan nagmumula. So kaya nga sinasabi nating ventilation, pag sinasabi nating ventilation, ano yan? Airflow. May constant airflow, pasok ng hangin, labas dito. So cycle lang yan. Labas, pasok yung malamig, labas yung magkakaroon ng cycle. Pero kung nangyari man ang wala kang ridge vent, nakalimutan mo or pinapagawa mo yung bahay doon sa natutulang naka-experience lang pero hindi naman lahat alam. Nakalimutan ilagay yung ridge vent. So makukulong yung hangin ngayon. Hindi makakalabas kasi may insulation ka. Hindi makakalabas yung init. So nandun lang siya ikot-ikot. Kaya nga may tendency na mag-condense itong mainit na hangin. So mag-condense siya, magiging liquid siya sa pamamagitan ng moist. So magmo-moist ang lahat ng mga kanto, lahat ng mga surfaces dito sa bubong nyo, pati yero magmo-moist yan. Always magmo-moist yan hanggang sa itong trusses mo, itong mga bottom cord at yung mga weave member magmumuwis hanggang sa aanayin yan. So magiging, instead na tatagal pa yung buhay ng mga trusses mo, which is yun ang importante sa structure ng bubong, magkakaroon na lang siya ng short span. Madali na siyang masira, kakaroon ng madali mag-depreciate. Yun ang dyan cost. Tapos yung yero naman may tendency na kakalawangin na siya. Ngayon kung ang trusses mo naman ay steel,
So may tendency na kakalawangin ito. Hanggang sa kakainin sa kalawang, hanggang sa wala na. So yun. Ngayon, sabihin na natin wala ka pang rinse vent. Wala ka, hindi pa insulated. So lahat na init, pasok yan dito. Dito yan i-exit. Kasi hindi naman yan yun nga, hindi siya insulated, so pray to go outside to come in. Libre ang hangin na papasok doon sa loob ng kwarto mo hanggang sa madidistribute nito sa iba't ibang parte ng bahay mo. So buong parte ng bahay mo ang init. Yun yung mangyayari. So yun nga, pag wala kang insulation, mainit ang kwarto, gagamit ka ng aircon, magastos. So yun purpose ng insulation at proper ventilation dito sa natin, sa topic na to. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na 32 square meters lang. So kung mapapansin mo, dito sa perspective na to, bakante yung tagiliran. Pero actually, may mga neighboring, itong lot dito, may-ari yan, doon din sa kabila. So, itong na to, sagad talaga to sa magkabilang gilid. Kaya, kung mapapansin mo, firewall na yan, wala ka ng bintana sa magkabilang Pati sa likod, wala na rin. Kasi mayroon ding may-ari doon. So, tanging sa harap lang yung bintana natin. So, yan ay, lang yan, 32 square meters. How much more kung sarili mo itong bakuran na to, tapos gusto mo lang maliit na kapiraso. So, abilidad na maitayo mo talaga, naitayo nga natin to na dikit-dikitan na yan, parang nasa nasa commercial area. Kung mapapansin mo sa commercial area, dikit-dikitan na yan, firewall lang ang mga pagitan ninyo. Bibigay ka lang ng allowance doon para sa seismic gap, para hindi magkadikit-dikitan, yung hindi magbanggaan pag sakaling gumalaw yung isa sa mga structures ninyo. So, yan yun. So, titingnan natin yung sa papasukin natin ang loob nito para makita natin kung gaano siya kaluwang. Imaginin mo, 32 square meters lang, pwede palang magiging bahay yun, no? So, titingnan natin yung yung floor area natin, pakita ko sa inyo. So, ito yung floor plan ng ating itong structure na sinasabi ko guys. 4 by 10 meters. So 40 square meters lang siya. So pagpasok, nandito yung pinto. Pagpasok mo, ito na yung living room. Tapos akyat ka dito. So dalawa lang ang kwarto natin. Accessible kagad pag akyat mo niyan, pagdating ng first floor, may pinto dito, ito yung kwarto, may sarili siyang CR, tapos doon naman isang kwarto. So mamaya titingnan natin kung ano ang itsura. Ito siya, itong mga partition dito, drywall lang to. Ipapa-approve mo rin to doon sa munisipyo kung okay na yung ganitong layout. Kasi mayroon talagang offset mo lang, hindi mo pwedeng isagad doon dito sa property line mo sa harap. So kung pwede mong dyan, papakita mo doon sa munisipyo. So pag okay na yung ganyang layout, yun, proceed ka na. So ito na yung view sa taas. Pag bird's eye view guys, ito yung itsura natin. So makikita mo yung hagdan pababa. So yan yung roof deck natin na kung mayroon kang okasyon, pwede kang mag-celebrate yan. Pwede mo dyan mo dadalhin yung bisita mo kung gusto niyo magbilad sa araw, kwentuhan. Wow! O pwede naman sa bandang hapon, maglalagay lang kayo ng ilaw dyan.
kung sino man yung, halimbawa, may birthday party. So dito, nandito na tayo ngayon sa roof deck. So kung makikita mo, mayroon tayong nilagay na table and chairs doon sa bandang dulo. So pwede nating, kumbaga sa ano, galing tayo sa baba, umakyat tayo. So kaaaho natin dito sa may stairs sa gilid. So yan, ganyan. So ito yung arrangement ng kung sakaling mayroon kayong table and chairs. So guys, dito ka, pwede ka mag-celebrate dito. Pwede ka magpakain ng kung ano-ano. Kain ka ng spaghetti. So, marami kang magagawa. So, ito naman yung hagdan natin pababa. Actually, itong hagdan, sa model na ito, concrete ito. Pero may option. So, dito, pwedeng, ang option natin dito, kahoy. Mas maganda kung kahoy ang ilalagay dito para mas nakakamura tayo. So, pag galing ka naman sa kalsada sa harap, ito yung pagpasok mo ng gate na kung saan kita mo agad yung main door, tapos yung window naman niya na kung saan ito ay glass, makikita mo yung shadow ng stair natin paakyat. So, dyan sa stair na yan, dyan mismo agad, pagbukas mo ng pinto na yan, yan ay yung living room mo. Tapos, dyan sa living room na yan, tanaw ka agad ang kitchen. Mga ilang distance lang. So, ayan, ito na yung living room natin. May table tayo. Kung makikita mo, hagdan natin. At yung kitchen natin sa dulo. So, dito naman sa kitchen, makikita natin may mga cabinets tayo. Mayroon din tayong, doon sa dulo, mayroon na tayong nilagay doon na stove, refrigerator, and washing machine. Combination na yan. Dyan mismo sa right side, dyan din yung toilet and bath. Dalawa kasi ang toilet and bath natin. Dito sa portion na ito, sa ground floor, at sa first floor, yung ano doon, yung isang room doon, mayroon ding isang toilet and bath. So kung galing tayo sa kitchen guys, papalabas tayo. So yan, makikita na yung living room natin, yung table natin. So, nasa inyo na yun kung paano ninyo i-arrange or i-design ang yung interior para medyo gumanda-ganda. Ito lang ay, ano lang, bahagi lang sa ating pagpapakita kung ano ang posibleng gagawin. So ito na yung living room mo. So kahit pa paano, mayroon kang tanggapan para sa bisita mo. Pag may bisita ka, pwede mo silang pauupuin dito habang naghihintay sila sa hinahanap nila. So yan guys, nakikita ninyo kung gaano ka simple lang. Kung mayroon kang maliit na lote sa inyo at wala ka pang bahay, pwede mo itong ikonsulta sa isang engineer para magawa ng paraan. So mayroon ka ng eleganting tirahan. Ito naman yung kwarto, 2 kwarto sa taas. So itong hallway na to, pwede kang maglagay ng bench. Nasa sayo, pwede ring medyo magandang sofa para kung
mayroon ka mang bisita o puno na doon sa baba, pwede mong paupuin dito sa taas. Pwede mo ring papasukin sa kwarto mo, nasa sayo. So at kahit papaano, mayroon kang paglalagyan. Pwede kang magdala ng kahit marami pang tao dyan. Naka-arrange yung bahay sa isang napakaliit lang na kapirasong lupa. Oh, so guys, yun lang ang masasabi ko at siguro dito ko natatapusin yung itong discussion na ito. So guys, kung nagustuhan niyo ang video, please don't forget to subscribe if you are new to our channel. And para magiging updated ka na rin sa mga darating nating mga tutorials. So huwag niyong kalimutan guys, please share and subscribe. Thank you for watching.